Alam mo ba na may mga taong kayang magpanggap at magmukha sila na sobrang yaman kahit wala naman talaga silang pera? Hindi dahil sa sipag ha, at hindi rin dahil sa negosyo, kundi sa kanilang pagpapanggap. Isa sa pinakasikat na ganitong kwento ay si Ana Delvey. Pero habang pinapanood ko yung kwento ni Ana Delvey, ay merong isang taong pumapasok sa aking isip. Alam ko na alam nyo kung sino ang tinutukoy ko. Ito ay walang iba kundi si Francis Leo Marcos o Norman Mangusin. Hindi ko sinasabing pareho sila ni Ana Delvey ha, pero pareho sila ng paraan kung paano nila i-representa yung kanilang sarili sa mamamayan. Dumako po muna tayo dito sa kwento ni Ana Delvey. Isipin mo, merong isang babae na nakapasok sa mundo ng mga milyonaryo, nakatira sa mamahaling hotel, nakikipag-party sa mga elite at ginagalang ng mga mayayaman. Pero ang totoo, wala talaga siyang pera at ang lahat ng yon ay kanya lang inuutang. Sa video po muna na ito, ikwento ko po muna sa inyo kung ano po yung totoong nangyari dito kay Ana Delvey, ang babaeng nagpanggap na bilyonaryo at niloko ang mga bangko, kaibigan at buong sistema. Si Ana Delvey o si Ana Sorokin ay isang babae na nagpakilala bilang isang German heiress. Ibig sabihin, nagkungyari siya na isang tagapagmana ng mayamang pamilya sa Europe. Lumipat siya ng New York, USA, isang lugar kung saan maraming mayayaman, at doon niya na sinimulan yung kanyang mga planong panloloko. Para maging kapani-paniwala yung kanyang imahe, gumamit siya ng designer clothes. Siyempre yung mga mamahalin. Lagi siyang kumakain sa mamahaling hotel at kumakain sa isang high-end na restaurant. Hindi lang iyon, nakikipagkaibigan din siya sa mga influencer, artista, lalong-lalo na sa mga negosyanteng mayayaman. Hindi lang iyon dahil huyan sa kapal ng mukha niya o confidence niyang iharap na siya talaga ay isang bilyonaryo o mayamang tao nang hindi siya pinagdududahan ng mga ito. Narito ho yung kanyang scam strategy kung paano niya magoyo yung mga taong nakakausap niya ha. Ang pinakamatindi dito, yung pangungutang niya sa isang bangko at sa mga kaibigan niya. Sa bangko, nagpapanggap siyang may trust fund sa Europe. Sa mga kaibigan niya naman, pinababayad niya muna ang expenses. Tapos sasabihin niya, siya ang magbabayad. Halimbawa, siguro ganito, niyaya ko yung isang kaibigan ko na kumain sa isang mamahalin na hotel o restaurant. Tapos, siya muna yung pagbabayarin ko, pero sasabihin ko ako ang magbabayad dahil wala lang ako dalang pera. Pero ang totoo, hindi ko yan babayaran sa iyo. Isa yang panloloko na ginagawa ko para mapaniwala kita at para makalibre na rin ako ng kain. Isang kaibigan niya ang umabot sa daang-daang libong dolyar ang naskam niya at lahat ng yan ay napaniwala niya sa kanyang imahe na siya talaga ay tunay na mayaman. Ang tanong dito, paano nga ba bumagsak at nabisto yung ganitong klaseng style niya? Kasi alam naman nating lahat na lahat po ng kasinungalingan ay may katapusan. Sabi nga nila walang baho na hindi sisingaw. Unti-unting nahuli ang mga kasinungalingan niya. Hindi siya nagbabayad sa hotel, hindi pumapasok ang pera na sinasabi niya. Hanggang sa tuluyan, inaresto siya. Si Ana Delvey ay nahatulan ng kulungan dahil sa panloloko. Pero ang mas nakakagulat, kahit nahuli na siya, sumikat pa siya lalo. Nagkaroon pa nga siya ng isang documentary series tungkol sa kanya at tungkol sa buhay niya. At kumita pa siya sa mga kwento niya. Galing, di ba? Ang kwento ni Ana Delvey ay isang paalala na hindi lahat ng mukhang mayaman ay tunay na mayaman. At minsan ang pinakamapanganib dito ay yung ma-scam ka. Dumako po muna tayo kay Francis Leo Marcos o Norman Mangusin. 'Di ba kung napapansin nyo, sumikat si Norman Mangusin dahil sa kwento ng yaman niya at mga ari-arian. Pagpapakita ng mga mamahaling alahas, mamahaling sasakyan, magandang bahay, at limpak-limpak na salapi. At
ipinapakita niya rin yung lifestyle niya online kung paano siya namumuhay. Again, hindi ko sinasabing scam si Norman Mangusin ha, pero pareho silang may isang bagay na napakalakas. Ano po yun? Yung style nila na ipakita sa tao na sila talaga ay tunay na mayaman. Sa social media kasi, hindi mo kailangan talagang maging mayaman para magmukha kang mayaman. Kailangan mo lang sa social media ay kapal ng muka. Yan po yung confidence, kwento, at presentasyon sa sarili mo. Gaya ho ng ipinapakita ni Norman Mangusin, napakagandang background, napakagandang bahay, puro alahas, relo. Diba? Nakikita nyo kung gaano ho kamamahal yung kanyang mga alahas at yung kanyang mga damit ay branded ho talaga. Fred Perry pa yan. Pero ang totoo, sa mga ganitong klaseng tao na nagpapanggap na mayaman, ito po ang katotohanan dito. Mag-ingat po tayo sa mga ganyang klaseng tao dahil hindi po natin alam yung kanilang pakay na gagawin sa mga darating na panahon. Kasi minsan, yung nakikita natin online, hindi buong katotohanan. Hindi lahat ng nakapost, totoo. At hindi lahat ng mga mayayaman ay talagang nagpapakita ng limpak-limpak na salapi. Yung iba nga, sobrang yaman na, pero tahimik at humble pa. Hindi lahat ng mayabang ay mayaman talaga, gaya ni Norman Mangusin. Kaya sa susunod mga idol, pag may nakita po kayong mga ganitong klaseng tao na sobrang yaman online, tanungin nyo po muna yung sarili nyo. Unang-una, kung totoo ba ito o ako'y magogoyo lang ulit, kagaya ng ginawa ni Norman Mangusin na nagpanggap bilang trilyonaryo. At maging aral din po sana yung kwento ni Ana Delvey kung saan nagpakita siya ng kanyang imahe na siya ay tunay na bilyonaryo kahit hindi. So para po sa question of the day, para madali nyo masagot, para manalo kayo ng 1,000 pesos, saan ho ipinanganak at totoong ipinanganak si Norman Mangusin? Mag-comment lang po kayo sa ating comment section at i-add nyo na rin po ako sa aking Facebook page para mas madali nyo po akong makontak. Ako po si Tonical TV at abangan nyo po ang mga short stories natin kagaya nito.